Ang Nevada ay kilala bilang cradle ng tinatawag na Sin City na kilala rin bilang Las Vegas City, na kung saan dito natin makikita ang lahat ng klase ng kasalanan na maaring magawa ng buong mundo. At ating natampok kamakailan lamang ang patungkol sa Burning Man Festival na naganap sa Las Vegas, Nevada, na kung saan hindi ito natuloy bagkus nagkaroon ng matinding baha dahil sa matinding kasalanan na gawa ng Nevada. At sa ngayon mga kaibigan, ating tatampukin ang isa na namang pangyayari sa Nevada na talaga namang ikinagkulat ng maraming mga taga doon at hindi nila inaasahan na mangyayari ito sa kanila. Ano nga ba ito? Atin itong pag-usapan mga kaibigan. Tila popcorn ang paglagatok ng mga insekto sa daan habang ito'y tinadaanan ng mga sasakyan dahil sa sobrang dami ng Mormon crickets na talaga namang isang nightmare ito para sa mga mamamayan ng Nevada. Ika pa sa isang balita sa The Guardian na pag-alaman noong ika-17 ng Hunyo taong 2023 na libu-libong mga insekto na kilala bilang mga Mormon crickets ang nagmumula sa iba't ibang dako ng Nevada na nagpapakabahala sa mga residente, bumabalot sa mga kalsada at gusali at nagpapalala ng pangungot sa mga taga-Nevada. Ang mga video na ibinahagi sa mga social media at ng lokal na pahayagan ay nagpapakita ng 6 na county sa Nevada na inakupahan ng makapal na pangkat ng mga insekto na kumikilos ng mabagal at talaga namang nakakaapekto sa buong estado. Ayon sa isang takapagsalita ng Northeastern Nevada Regional Hospital, kinakailangan ng lokal na hospital na magtampisaw ng walis at leaf blowers upang linisin ang daan para sa mga pasyente na pumapasok sa gusali. Ayon sa ulat na lokal na pahayagan na KSL, hindi lamang nagdudulot ng takot ang mga insekto dahil sa mga larawang tila nagdudulot ng parang salot, kundi nagiging panganib din ang mga kalsada kapag marami sa kanila ang naglalakad. Kapag tinamaan sila ng sasakyan, 2 o 3 ang lumalabas at kinakain ng kanilang kasama. At kapag tinamaan sila ulit, natatakpan ng mga crickets ang mga kalsada at nagiging madulas ito. Ito ay ayon kay Jeff Knight, isang entomologist ng kagawaran ng pagsasaka ng Nevada, na inireport din ng KSL. Ang mas malaking issue dito ay yung pagkakaroon ng bagyo at ang kaunting ulan na nagpapadulas nito. May mga aksidente na nagdudulot dahil sa mga crickets. Bagamat tinatawag sila mga crickets, hindi sila biological na crickets, kundi technical na malalaking shieldback catchids na kahawig na mga tipaklong. Ayon sa University ng Nevada, hindi sila lumilipad kundi naglalakad o tumatalon. Naglalagay sila ng mga itlog sa tag-init na natutulog sa panahon ng taglamig at sumusulpot tuwing tagsibol. Ngunit ngayong taon, dahil sa di ka panipaniwala na maulan na taglamig na antala ang paglabas ng mga itlog, ang malaking bilang ng mga insekto na naglalakbay sa buong Nevada ay maaring manatili sa kanilang mataas na bilang sa loob ng 4 hanggang 6 na taon bago ito mapanatili sa pamamagitan ng iba pang mga insekto at mga kalaban. Ayon kay Knight na tinukoy ng The Guardian, ang pangkat ng mga cricket sa Elko, Nevada ay marahil sa 1,000 ektarya at may mga pangkat na mas malaki pa kaysa dito, anya. Malamang na ang tagtuyot ang nag-trigger sa kanila na mag-umpisa. Kapag ginawa nila ito, sila ay nasa unahan kahit nadaragdagan ang kanilang populasyon ng ilang taon bago ito bumababa. Si Knight ay nagre-research patungkol sa mga Mormon crickets sa mga bukirin ng Nevada mula pa noong 1976 at nakaranas na ng mga 40 na pag-alboroto sa panahon na iyon. Sinabi niya na ang mataas na bilang ng mga crickets na naglalakbay sa Elko, Nevada at iba pang mga bayan sa nakaraang mga taon, hindi sila kinakailangan nagmumula sa isang tiyak na lugar patungo sa iba tulad ng ginagawa ng mga paru-paro. Sa halip, malamang na naghahanap sila ng mas malawak na espasyo. Ang dami ng populasyon ang nagpapasya sa kanila na sabihin, masyado kaming marami dito, kailangan namin mag-move. Ang mga Mormon crickets ay naging sagabal sa mga magsasaka sa kanlurang Amerika ng higit sa 1 siglo. Kanilang nakuha ang pangalang ito dahil sa pangkat ng mga insekto na sumira ng mga sakahan ng mga Mormon settlers sa Utah noong gitna ng ika-19 taon.
Mula noon patuloy silang nagdudulot ng pinsala sa mga pananim tulad ng mais, avena, trigo, cebada at barley. Ilan lamang ito sa mga pinakalukrative na pananim sa estado ayon sa Utah State University. Mula pa noong 1930s, ang kagawaran ng pagsasaka ng Estados Unidos ay sinisingil na tulungan ang mga estado na pigilin ang mga grasshoppers at Mormon crickets na sumisira sa mga pastulan at pananim. Ang mga kanluraning estado tulad ng Montana, Utah at Idaho ay gumastos din ng milyong-milyong dolyar sa pagpapabawas ng mga ito. Halimbawa, noong 2021, inilaan ng Oregon ang $50 million upang suriin at lumikha ng isang programa para rito. Ayon pa ito sa Associated Press. At tunay nga mga kaibigan, kung ating nakikita, tila baga ang salot ay naalaw ng ating Panginoong Diyos na ipadala ito sa lugar na kung saan gusto niyang gisingin ang mga tao doon dahil tumitindi na ang kasalanan ng Nevada, partikular sa Las Vegas. Ngunit ito ang pangako ng ating Panginoong Diyos kung tayo ay bumabalik sa Kanya. Malakyas 3 verse 11-12. Hindi ko papayagang sirain ng peste ang inyong mga pananim o malagas ang bunga ng inyong mga ubas. Tatawagin kayong mapalad ng lahat ng bansa dahil napakabuting tirahan ang inyong lupain. Ako ang Panginoong makapangyarihan ang nagsasabi nito. Tunay nga mga kaibigan, kung tayo ay sumasampalataya sa ating Panginoong Diyos at ina-acknowledge natin siya lagi sa ating buhay, una, huli at the best sa ating buhay, ay hindi tayo papabayaan ng ating Panginoong Diyos maging ang ating mga pananim at mga trabaho. Ngunit kung hindi tayo tutugon sa kanyang kagustuhan at tayo ay magpapatuloy sa ating mga kasalanan, iaalaw niya na masira ang ating mga pananim at ang ating mga hanap buhay upang malaman natin na siya lang ang source ng lahat ng pagpapala sa ating buhay. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal makapangyarihan naming Diyos, isinasanggunip po namin ang lahat ng aming ari-arian sa inyo, ang lahat po ng pagkatao po namin. Tulungan kayo Panginoon na madama ang iyong pong presensya araw-araw, sapagkat kung wala po kayo sa aming buhay, ay hindi po kami mabubuhay ng maligaya at hindi po kami mabubuhay ng punong-puno ng grasya. At wala po kami Panginoon sa buhay na ito kung wala po kayo. Salamat Panginoon sa inyo pong pagmamahal sa amin. At salamat po Panginoon sa inyong mga biyaya na ipinagkakaloob niyo sa bawat isa. Patawarin po kami sa lahat ng aming pagkulong pagkasala, pagkat ito aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus at tagapagligtas. Amen.